A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Coffee Cavite page. And now, let's welcome Pastor Roban Louis Russell. God is good all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good God is good. all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening sa ating mga kapatid. Welcome sa ating online prayer meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8 ang Pastor Roban and Jesus Coffee Church. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa Diyos na buhay, patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon for giving us the opportunity na kapagsama-sama magtipon sa pangalan ni Jesus even online. Kaya handa natin ang ating mga puso. Handa na tayong makinig sa mensahe ng Diyos. Praise the Lord. Ayan, kung kayo po ay first time joining us tonight, mag-comment lang dyan mga kapatid ng New Blessing. Welcome na welcome po. Salamat sa Panginoon at syempre para sa ating digital evangelism. Sabay-sabay nating share ang ating live. Itag na mga loved ones natin at sama-sama tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Okay. Thank you, Lord. Ayan, click natin yung share. Okay. Thank you, Lord. Ayun, share. Ayan, share now. Share now. Ayan, good evening sa inyong family. Shout out kay Sister Cheng at Brother Francis. Salamat sa buhay nyo. Sister Engracia and Girlie Omori, good evening. Hello, Sister John, Sister Ria Quaresma. Shoutout sa mga kapatid natin sa China. Amen. Kay Sister Ruth and Sister Lola Inono, good evening. Ayan, kay Katie Jack de la Cruz. Salamat sa buhay mo. Okay, nandito tayo sa online prayer meeting. Mommy Beng and Daddy Steve Reynolds, thank you sa inyong generosity, sa mga blessing. Thank you. Hi then, this is Zoe and Kuya Genesis. Ayan, salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga nag-tag. Praise the Lord. Magpe-pray muna tayo, ha? Sama-sama tayo mananalangin. Let us join in a word of prayer. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. We come to you, God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit. We are praising you, honoring you, giving you glory and worship. Thank you, Lord, for all that you've done in our lives. Thank you for your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We will continue to dwell in your house forever. Thank you for protection, for provision, for your peace, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And tonight, God, thank you for giving us the opportunity to hear from you, to receive the blessing of your word. Thank you, God. We're opening our hearts to you, God. And Lord, ikaw po ang patuloy na magtanim, plant the word in our hearts, and let it grow. Let it grow into our lives. That transformation will be seen through the power of your Holy Spirit. Makita po ang magagandang pagbabago sa aming mga buhay. Right now, Lord, we rebuke the works of the enemy to destroy, to distract us, to delay, and to deceive. In the name of Jesus, Lord, let us freely receive from you, freely proclaim the good news. God, we thank and bless you for this opportunity, that we will be blessed by your word. God, we are inviting you in our midst. God, we are praying, we are asking you to move in our lives. Lord God, we pray that you will dwell in the praises of your people. We are gathered here in the name of Jesus, and as we sing these songs, Lord, let your name be magnified, your name be glorified, Lord God.
Thank you, Father. And Lord, we expect you to move in our lives. We expect you to touch us. That your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, there's healing, there's freedom, there's peace, Lord God. And Lord, thank you because you are here. We are secure. We are safe. You are our shelter, Lord God. You are a good shepherd who will always lead us to green pastures, who will lead us by still waters. Thank you, Father, for with you we are blessed. With you we are truly satisfied. And God, we are receiving the answer to our prayers. Right now, God, touch our bodies. Those who are sick, those who have challenges in their physical bodies, Lord, we pray that you will touch them. We pray that you will heal us by the power of your name, Jesus. Holy Spirit, you give us life, restore our health, restore our strength. God, we thank you. God, we bless you. And again, God, we glorify your name. Thank you. We're inviting you in our midst to pray that you will speak to us and through us. Let your light shine to us and through us. Use us mightily, Father, to declare and proclaim your good news. Father, all of this blessing, all of this favor, God, we receive it. We receive it. We believe it. In Jesus' name. Yes, amen. Good evening to everyone. Welcome sa ating online prayer meeting Mondays and Fridays, 7 to 8. I'm Pastor Ruben, Jesus Coffee. Let's continue to pray for Brother Yude. Mayroong mga physical challenges, pero God is our healer. Pinapalakas na ni Lord yan si Brother Yude. Ayan, dyan si Brother Yude. Hello sa'yo, Brother Yude. You are healed in Jesus' name. See you on Thursday next week, ha? Ayan, salamat sa Panginoon. Brother Richmond Cuenca, good evening sa inyo. Shoutout sa inyong family, kay Sister Ye, Brother Mike, kay Sis Pat, Brother Red. Hello kay Sister Mary Monzon. Good evening din po. Thank you, Lord. Sister D. Johans, mapagpalang gabi. Mami Bell, salamat sa mga tags and share. Hello sa iyo, Kuya Pao, Jess Raro, good evening. Okay, magpuri muna tayo sa Diyos. Let's sing this song. Aawitin po natin is Bangon. Rise up, rise up. Gawa natin na English yan. Okay. Hello sa inyo dyan, Kuya EJ, JD and JJ. I pray na makinig kayo kasi may tanong ako sa inyo mamaya. Hello sa iyo, Sister Marge Hervasio. Good evening. Tita Nida, Tita Renny. Good evening. Kay Brother Jonah, that is Winnie. God bless you. Okay, post and comment naman yung lyrics natin. Na-miss natin kantahin to. Bangon! Ayun, praise the Lord. Ang bandila ng pagtatagumpay. Hello sa iyo, Dico Kumar. God bless you. Ayan. Sa mga nanonood, nakikinig dyan, please follow and like this page, Jesus Coffee Church Cavite. Ayan. Ayan. May magandang ginagawa ang Lord. Hindi na lang tayo pang Cavite. Pang worldwide na tayo eh. Di ba? Hindi lang pang Cavite, kundi pang buong Philippines. Kasi may magandang ginagawa ang Lord. Abangan nyo yung mga announcement natin. Alright, praise God. Salamat sa Diyos. Ija, paki-comment. Shoutout sa inyong family, Sister Ruth. Hello sa iyo, Sister Michelle and Brother Tito. Ayan, God bless you. Okay, salamat sa mga tags, mga kapatid. Na-share nyo na ba yung live natin? Kantayin natin to, bangon. Sa mga natutulog, sa mga nakadapa, lakon tayo ang matuwid, mabuwal man ang 7 ulit. Tiyak, makakabangon ulit. Amen. Praise the Lord. Are you ready? We are blessed. Mapalad ang taong nananalig sa iyo. Di matitinag, dumating may bagyo. Mapalad ang taong nananalig sa iyo. Hindi mabibigo, di matitinag, dumating may bagyo. Nakatayo siya sa bato, itaas ang kamay, iyong wagayway. Ang
sigaw ng puso, hindi magagabi ano man ang hamon. Bangon, kung tapang harapin, tumayo ka't magtingning, kamay ng Diyos ay abutin. Sa bawat hakbang, kaligtasan ay tiyak, si Jesus ang kalasan. Sa laban ng buhay, hindi aatras, Panginoon ko ang lakas. Itaas ang kamay, iwagayway ang bandila ng ating tagumpay. Huwag sang malumbay, sa Diyos maghintay. Bangon, ang sigaw ng puso, hindi magagabi ano man ang hamon. Bangon, kung tapang harapin, tumayo ka't magtingin, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon, ang sigaw ng puso, hindi magagabi ano man ang hamon. Bangon, kung tapang harapin, tumayo ka't magtingin, kamay ng Diyos ay abutin. pagsubok, tumayo ka, harapin natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Amen. Ayan, in Jesus' name. Salamat sa Panginoon for joining us as we sing that song, Bangon. Mapapakinggan nyo yan sa YouTube channel natin. Dito rin sa ating Facebook page. Ano man ang kinakaharap natin problema, laging may sagot ang salita ng Diyos. At ang mga awitin na yan ay talagang nakaka-encourage sa atin. Kaya patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Bangon! Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin, mga kasama natin ngayon. Ha? Praise God sa inyong mga buhay. Lagi nating inaabangan ang pagtitipon natin online. Darating ang panahon. Every week magkakaroon na rin tayo ng pagtitipon. Ayan, salamat sa Diyos at panalangin natin ang magandang plano ng Diyos. Matutupad yan, walang makakahadlang. Good evening po and shoutout sa inyo dyan, Sister Josephine Jensen. Hello kay Ninang Helen and Ninong Zoyles. Salamat sa iyo, Brother
Brother Jonard. Good evening. Yes, yes. Praise the Lord. Okay, tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Magpa-coffee break lang tayo. Dagdag Kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos para sa ating coffee break. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Kawikaan. Basahin yan. Proverbs chapter 12. Ang ating babasahin. Ito ay napakaganda. Sa Magandang Balita Biblia. Verse 4 ang na gustuhan ko dyan. Tumanim sa puso ko. No? Proverbs 12 verse 4. Sa Tagalog, sabi rito, ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Ayun. Ngunit cancer sa buto ang masamang asawa. Grabe no yung contrast na sinasabi ng Kawikaan sa mga mag-asawa na yung asawa mo na mabuti, galing sa Panginoon, ay talagang karangalan yan eh. Proud na proud ka dun sa asawa mo. Kaya hello sa iyo, Mami Bella. I'm so proud of you. Praise the Lord sa buhay mo. Pero yung masamang asawa, yung hindi marunong sumuporta, yung kokontrahin ka lagi sa paglilingkod mo sa Diyos, di ba? Parang aray ko. Ang hirap niyan, di ba? Parang, paano kaya to? Kaya sabi niya, cancer sa buto eh. Sa buto, unti-unti kang pinapatay. Kaya alam nyo, mga kapatid, tayong mga lalaki, sa mga asawa natin, di ba? Kailangan, napaka-importante, lagi natin pinagpe-pray. Lagi ipapanalangin at tayo talaga ang magtuturo sa ating mga asawa. Mali yan, itong sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun yan, mga kapatid eh. Kaya kung ikaw may plano kang mag-asawa, ngayon pa lang, ipag-pray mo na bibigyan ka ng karangalan ni Lord. Yung isang mabuting asawa. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, salamat sa Diyos sa ating coffee break. Ayun, basahin niyo yung Bible. Kawikaan. Marami tayong matutunan at pagpapasalamat natin. Shout out sa mga mabubuting asawa! At yung mga cancer sa buto, binabago ni Lord yan. Dali natin kay Lord. Kaya, salamat sa Diyos sa buhay. Good evening, Sister Alona Villanueva. Welcome sa OPM. Praise God. Salamat sa mga kapatidan natin na nasa abroad, sa Greece, sa Japan, Chicago, Canada. Ayan, thank you Lord sa buhay ng mga kapatid natin patuloy na naglilingkod. Kuha tayo ng Bible, maganda pag-usapan natin. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hanggang 4 ang ating shoutout po dyan sa Greece, Sister Flor de Liza Avenida, kay Pastor Bong at Pastora Josephine. Hello sa inyo. Salamat sa Panginoon. Ayan. Mga kapatid, abang-abang tayo sa mga updates and announcement natin. May ginagawang malakihang pagbabago ang Panginoon sa buhay ng kanyang iglesia. Siyempre, siya yung head of the church. Kaya, He will lead us. Salamat sa mga. Hello, shoutout sa iyo, Autumn. Good evening sa iyo. Basahin natin ang Word of God. Mga Ngaral, chapter 3, verse 1 to 4. Sabay-sabay sabi rito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagkiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, ang Diyos sa lahat ng panahon, the God of every season. You never change.
Kahit nagbabago ang mga panahon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya kami nagpapasalamat, you are worthy of our praise. We come to you, Lord, and we pray for wisdom, knowledge, and understanding. Illuminate your word for us. By the power of your Holy Spirit, let us live according to your word. And Lord, guide us and speak to us and through us. We are ready to listen. We are your servants. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Good evening po sa ating mga kapatid. Welcome sa ating online prayer meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban, and tapusin na natin itong napakagandang series, Habit of Learning. Ayan. Sa mga nangyayari sa buhay natin, lagi po tayong may matututunan. We can learn from tragedies, mga trahedya, mga sakuna, ayan, ang nangyayari, lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, ang mga pangyayari, maging ang mga, naalala ko yung Ocean Gate, di ba, yung 5 billionaires, di ba? Ganun din, pinag-usapan natin kung paano marami talaga tayong matutunan sa mga trials. At yun, pag-usapan natin, transitions. Yes. Transitions, marami tayong matututunan at paano ba natin haharapin yung mga transition sa ating buhay. Sabi ng dictionary, yung transition is the process or a period of changing from one state or condition to another. Kumbaga para mas mabilis natin maintindihan yung pagbabago ng mga bagay. Ayan, ng panahon. Sino rito nanonood, nakikinig ka, ano yung mga bagay na laging nagbabago? Ayan. Ano ba yung mga bagay na hindi natin naiiwasan na laging nagbabago? Naalala ko itong isang Greek philosopher na si Heraclitus. Ang sabi niya, nothing is permanent except change. Laging na may nagbabago di ba? Wala namang permanente, lahat nagbabago. Nabasa ko yun sa ano pa yun nung high school pa ako dun sa school nakalagay dun sa pader. Nothing is permanent except change. Well, that's true. Na lahat halos nagbabago. Ano ba yung mga naiisip nyo na hindi nag-i-stay forever? Laging mga nagbabago. Comment nyo nga dyan mga kapatid. Kung kayo ay nanonood at nakikinig, ano ba yung mga bagay na nagbabago? Bukod sa feelings niya sa'yo, aray ko. Diba? Nagbago na yung feelings. Okay. Sige, pabasahin natin yung mga comment. Alam mo, yung mundo talaga nagbabago. Iba na ang mundo talaga ngayon. Ayan, sabi nung kapatid natin, fashion. Okay. Ang fashion o yung trend. Sino rito umabot ka dun sa bell-bottom na pantalon? Di ba? Elephant na pantalon, lalaki nun, luluwag nun yun. Pag sinuot mo yan ngayon, parang, uy, ano ka ba? Nasaan ka ba nabubuhay? Di ba? Yan mga hindi ko makalimutan Maging yung fashion sa haircut, di ba? Undercut, kimpi. Okay. Nagbabago. Panahon, sabi ng kapatid natin. Totoo yan, no? Hindi mo na mga yun mahulaan, Ang pag-asa talagang hindi ma-atsyempohan na talagang laging nagbabago. Kala ko ba ulan, di ba? Walang pasok. In-announce na. Tapos pagdating, ang init ng araw, di ba? Grabe yung tirik. Nagbabago Tapos kung kailan pinapasok, tsaka bumagyo. Naku, di ba? Ayun presyo ng bilihin. Grabe yung pag-iisipin mo yung presyo ng bilihin dati. Naabutan nyo yung pamasahe 50 centimos lang. Okay. Kung 25 cents ang pamasahe noon sa jeep na abutan mo, malamang mag-asawa ka, may asawa ka na ngayon, di ba? May anak ka na mga 3, okay? Sige, okay. Naabutan natin yan yung bilihin dati, yung piso mo, dami talagang mabibili niyan, kapatid. Oo, naabutan ko yan And then naabutan ko mga mga 3 pesos. Okay. Ano ba nagbabago diyan? Sige, yan yung mga nabasa ko din sa Google Timbang. Totoo, di ba? Dati ano ka lang extra small. Wow, di ba? Parang wow, extra small. Yung timbang mo, yung size mo, di ba? Ngayon, hindi ka na makabalik. Pinakamaliit ngayon, XL. Okay? Okay. Dahil sa mga nangyari, napabayaan. Okay? Mood. Totoo, nagbabago yung emotions natin. Okay? Okay. Ano pa? Presyo ng bilihin. Okay? Watching. Ano pa ba yan? Okay. Sige. Ano pa nagbabago? Mga tao. Nagbabago mga tao. Yung dating tahimik lang, buhat-buhat mo yung baby, di ba? Tahimik lang dating. Ngayon,
Di ba, hinihili mo, sana lumaki ka na, matuto ka ng maglakad. Nung natutong maglakad, dito ka nga lang, umupo ka nga lang. Di ba? Ang likot mo masyado. Kabaliktad na di ba? Yung dating, sabi mo, mama, papa, magsalita ka na kaya. Di ba? Tapos ngayon, ang daldal ng anak mo, ang tumahimik ka, napakaingay mo. Di ba? Nagbabago tao di ba? Yung dating cute, sobra ang cute ngayon. Di ba? Sige. Sino pa? Ano pa nagbabago? Mga tao, feelings, and beauty. Nagbabago ang ganda. Diba? Lalong gumaganda. Sumakto ang ganda ngayon. Yung dating hindi mo makilala, walang kapag-asang gumanda. Ngayon, grabe, nagulat ka nung nag-reunion kayo, diba? Nakita mo, wow! Yung pala, filter lang sa Facebook. Alright, napakarami po, no? Halos lahat talagang nagbabago and lahat din sa buhay natin talaga nagbabago. Priorities, the mind, the attitude of people, how we see things and how we prioritize things. Nagbabago Yung dati, iniisip mo lang maglaro. Iniisip mo lang maggala. Ngayon, meron ka ng anak, iniisip mo diaper. Iniisip mo ngayon pambili ng gatas, damit ng anak mo, paano mo bibihisan, di ba? Dami po. Talagang change is nangyayari talaga. Whether you like it or not, transition sa buhay natin, it happens. With or without your permission. Diba? Kahit hindi mo sabihin, magbabago talaga. And you see, in life, sabi rito ng matalino, pinakamatalinong hari sa Ecclesiastes chapter 3, sa mga ngaral, sabi niya, there's a season and time for everything. Nagbabago talaga. Nawawala talaga, no? Yung mga dati. Nagbabago ba? Hindi na tulad ng dati. Yung isang kapatid dati, sabi niya, totoo, desire. Yung ating pag-aalab sa Diyos, hindi na ganun kaalab. Yung mga naisin ng puso natin, hindi na ngayon. Pero sabi niya talaga, lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So let us be wise and learn from the transitions of life, the changes of seasons, the changes of events, of people, of attitude, of fashion. Kailangan matuto tayong mag-adapt doon sa mga pagbabago na yan. And how can we learn? Hindi kasi tayo pwedeng ma-stuck Di ba? May mga tao pong ganun. Dahil hindi siya naka-adapt doon sa mga pagbabago, that person is stuck doon sa kanyang nakaraan. Di ba pinag-usapan natin yung technology, kapag hindi ka pa marunong mag-adapt doon, di ba? Nandun ka pa rin sa traditional na nagsusulat ka ng mensahe para makausap, mahuhuli tayo. Pag-iiwanan tayo ng panahon. There's a season and time for everything. At kapag hindi ka sumabay dun sa season, hindi ka niya hihintayin. Kaya kailangan matuto tayo. And we can learn from this. And how do we face transitions in life? Paano mo ba haharapin yung mga pagbabago? Lalo na kapag sanay na tayo. We are comfortable dun sa lugar natin. Dun sa panahon na yun. Dun sa sitwasyon na yun. Di ba? Parang, ano ba yan? Biglang nagbago. Tayo ba ay may stuck sa ating nakaraan? Sana ganito na lang lagi. Sana komportable na lang tayo lagi. Sana dito na lang tayo. A lot of people are like that. But we need to learn from the transitions of life. And being wise, number one, if change is permanent, if change will happen with or without our permission, number one, we need to accept the change. We need to accept the change. Ano man yung mga pagbabago sa buhay natin, kailangan matuto natin itong tanggapin. If you're listening and watching tonight, darating ang panahon na yung inaalagaan mo, niyayakap mong anak, naku, meron na yung ibang yayakapin. Di ba? Meron, yung lagi mong kalaro, ngayon may iba ng kalaro. Totoo yun Kailangan matanggap mo yun. Hindi pwedeng mabuhay ka dun sa nakaraan. Di ba? 40 years old na yung anak mo, yung dating sinusubuan mo, hindi mo na siya dapat subuan. Tanggapin mo na nagbabago na yung kanyang buhay. You have to accept the change. Kasi nangyayari talaga yan Iko-quote ko na rin to, pero hindi naman talaga siya Kristiyano, na proof, si Charles Darwin, yung father of evolution. Pero maganda yung sinabi niya
Sabi niya rito, it is not the strongest of the species that survives. Sabi niya, hindi raw yung mga malalakas ang natitira nagsusurvive. Sabi niya, nor the most intelligent that survives. Hindi raw yung pinakamatatalino yung nagsusurvive sa mundong ito. It is the one that is the most adaptable to change. Hindi raw yung pinakamagaling, pinakamatatalino ang nagsusurvive sa mga nangyayari sa mundong ito, kung sino daw yung most adaptable to change. Kung sino daw yung marunong mag-adapt. Sino yung mga tumatanggap na may pagbabago at nag-a-adapt doon sa mga changes na yon. Kaya alam mo, kailangan tanggapin talaga natin. Ito na tayo ngayon. At ngayon, kung merong season, tapos na yung season na yon, kailangan mag-adapt tayo doon. If you're accepting the change, you need to adapt to the changes of season. Di ba sinabi ni Solomon kanina? Sabi niya, lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon ng kanya-kanyang oras. Panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Kapag na-stuck tayo sa pagsilang, mahirap harapin ang kamatayan. Sabi niya rito, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Alam mo yun, hindi lang puro harvest. Hindi lang puro ani ang kailangan mong isipin. May panahon na wala nang harvestin. Kailangan kong gawin, magtanim. We need to accept by adapting to change. Sabi niya, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Speaking of battles. Alam mo yun, may mga panahon na talagang puro challenges ang buhay mo. Puro laban, puro problema, pagsubok. May panahon din naman na kailangan mo magpahinga. Kailangan mo magpagaling ng mga sugat. Kailangan mo mag-rest to restore yung strength na nawala nung nakikipaglabang. Hindi pwedeng puro laban. Kasi alam mo, kapag di ka nag-adapt sa change, yung wala naman dapat, hindi ka naman dapat makipaglaban, pero nakipaglabang ka, mawawalan ka ng lakas kapag panahon na ng pakikipaglaban. You adapt to the changes of life. Alam mo yung pag panahon ng magtrabaho, kailangan mong magtrabaho. Hindi pwedeng forever na lang tayo umaasa doon sa mga magulang natin. Hindi pwedeng forever na lang tayo nakasandal doon sa mga taong nagbibigay sa atin ng suporta. There will be changes in the seasons of our life. Kailangan mag-adapt tayo doon. Sabi niya, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Alam mo yung paggiba, talagang you move on and start a new one. Di ba? May panahon na gano'n eh. Kailangan, alam mo yung karunungan ng Diyos that you need to accept the change and by adapting to changes of life. Panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Hindi forever luluha, kapatid. Merong season na dumarating sa buhay mo na gusto ng Lord masaya tayo. Kapag na-stuck pa rin tayo sa pagluha natin, hindi magiging masaya ang buhay mo. Maiiwanan ka. A lot of people are like that. Kasi na-stuck sila doon eh. They do not know how to face changes of life. The transitions of life. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. And you see, what we need to learn from the transitions of life, accept the change, number 2, by adapting to change. Number 2 is to enjoy. Enjoy the good in every season. Enjoy the good in every season. Alam mo yun, aalamin mo yung panahon. Aalamin mo yung oras. At kapag alam mo na yung oras, alam mo na yung panahon o season na yun, you enjoy the good things in that season. Alam mo yung iba sa atin kasi nami-miss natin. Dumadaan yung mga season ng buhay natin, di natin na i-enjoy. Di tayo natututo. Di ba? Kaya kailangan, we need to enjoy the good in every season. Alam mo, ikaw single ka, i-enjoy mo yung season ng pagiging single. Kasi kapag nag-asawa ka na, naku, lagi mo nang kasama yung asawa mo. Di ba? Tapos na yung single life mo, hindi mo na-enjoy. Ikaw, wala ka pang anak, enjoy mo yung season, huwag kang magmadali. Kasi baka ang season na pinapakita sa'yo ng Panginoon, mag-ipon ka. Alam mo yun, sa buhay natin, ganun. Pag season ng pagtatrabaho, enjoy ko yung trabaho ko. Kasi may season din ng pagpapahinga, may season ng paggagala, pag-e-enjoy.
Alam mo yun, na yung fruit of your labor, merong season. You enjoy the good in every season. As we encourage all the mothers. Di ba? Kapag ikaw walang trabaho, no, yung nag-work ka outside, i-enjoy mo yung season na kasama yung mga anak mo. Productive ka doon, ha? Hindi ibig sabihin, hindi ka nag-generate ng income, hindi ka na productive. Actually, kapag nag-hire ka ng makakasama, helper sa bahay, magbabayad ka rin. Kaya alam mo yung trabaho ng mga nanay sa pag-aalaga, sa pagtuturo, enjoy mo. Enjoy mo yung season. Yung mga bata pa yung mga anak mo, inalagaan mo, tinuturuan mo, you enjoy the season. Alam mo, in our life, in our personal life, no? Siyempre, wala na kaming kasama sa bahay. So, ako, ini-enjoy ko yung season na pinagluluto ko yung mga bata, mga anak ko, Sir Bell, ayan. Tapos tinuturuan ko rin sila kung paano magluto. Hindi siya nagiging, sa akin, curse, burden. Kasi na-enjoy ko, ito yung season ko. Minsan may mga pagkakataon, kailangan naming mag-meeting, ni-invite ako dito, pero hindi naman ganun kahalaga. Alam mo sinasabi ko, nako, daddy duties, mommy duties. May mga ganun Hindi ka pwedeng gagawin mo lahat. You enjoy the season of your life. Sabi ni Solomon dito, Ecclesiastes Mangangaral chapter 9, verse 7 to 10. Sige, magpasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yun ay itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Magpakilagaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat yun ang bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Share ko lang sa inyo, nung kami nag-seminar kami sa abroad, sabi ko nandito na tayo, enjoy na natin to. Hindi naman natin kinukumpara yung sarili namin sa iba namin, sa mga taong kasama namin doon. Pero sabi ko, kasi yung pupunta tayo sa abroad, seminar tayo, maggagala tayo, tapos hindi na ako makalakad. Ayoko noon, di ba? Ang hirap noon. Naalala ko yun kasi si Sis Bell, doon sa paglalakad namin, natapilok siya. Isipin mo yun, nagta-travel kami doon sa Singapore, ang daming lakad Tapos may kasama akong nasugatan doon sa paa. Di, ang bagal ng lakad namin. Diba? Kumbaga parang naisip ko, kailan pa? Meron naman tayo Let's make happy memories together. Diba? Binless naman tayo ni Lord. Meron tayong opportunity. Enjoy the good in every season. Tandaan mo yung oras, lilipas yan. Kapag hindi mo na-enjoy yung season na yon, yung transition sa buhay mo na yon, wow, nawala yung isang season na pwede kang maging masaya. A lot of people naman, hindi kasi nila alam yung season. That's why we need to have God's wisdom to know the times and the season. Ano ba yung season na ngayon? Sa buhay mo, di ba nag-aaral ka? Mag-aaral ka. Nagtatrabaho ka, mag-ipon ka, magtrabaho ka. Single ka pa lang, ang season mo to enjoy yung fruit of your labor with your parents. Alam mo yun? Kahit hindi ka hinihingian, bigyan mo yung magulang mo. Kung anong meron ka, bigay mo. Wala ka pa asawa Igala mo yung nanay mo, yung tatay mo. Tapos kaya yan nagiging problema. Kung kailan nag-asawa, di ba? Sasabihin niya, priority ko yung magulang ko. O di ba? Mahal natin sila, pero tapos na yun Lumipas na Nag-iba na ng priorities. Because we do not know the times and seasons. Kaya alam mo, when you enjoy the good in every season, you live life to the fullest. You will live life to the fullest. Walang regrets or walang pagsisisi, walang sayang moment. Sayang, hindi ko nagawa. Andito na tayo Kumbaga, nabasa ka na sa ulan Maligo ka na. Di ba? Diretso mo na yun. Andyan yung magulang mo, buhay pa sila, enjoy mo na yung season na yun. Di ba? I can point also in our spiritual life. Sa buhay nating spiritual. Sa transition ng buhay natin, ikaw nanonood ka, nagsisimula ka pa lang. Pag sinimulan mo to, i-go mo na. Give your all. All out, all in. Huwag ka nang mag-hold back pa. Enjoy mo na yung season ng yung fire, yung desire na naglilingkod ka kay Lord. Galingan mo. Bigay mo yung best mo. Di ba? Kasi kapag half-hearted ka pa, paano mo ma-enjoy? Paano mo ma-enjoy yung season na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Ganon din yung mga nasa mundo. Di ba? Yung mga ayaw sa Panginoon, gustong i-enjoy yung sarili nila, yung mga mabuhay dito na kasamaan, mga bisyo, enjoy mo na yan. Todo mo na yan. Para pagdating doon sa impyerno, todo din.
Di ba? Kasi pag tinodo mo rito kay Lord, sobrang saya natin sa langit eh. Ganon din yung mga ayaw. Yung gustong tumodo sa buhay dito, sa kasamaan, sa bisyo, todo nyo na yan. Kasi pag tinodo mo yan, nako, pagdating sa impyerno, todo din yun. Kaya alam mo mga kapatid, anong season ng buhay? Yung pagtawag ng Diyos. Andito ka na eh. Di ba? Andito ka na eh. Bigay mo na Lord, sige, dito na ako eh. Mag-hold back pa ba ako? Sabi niya sa verse 10, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Bigay mo na yung best mo. Sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo, wala kang gagawin. Tapos na. Intindihan nyo? So, ibig sabihin, habang may time ka pa, gawin mo na yung best mo. Buong makakaya. Kaya nga sabi ko sa iyo eh, anong season ngayon, di ba? Nakilord ka, ay babuhos mo na. Para sigurado na mag-i-enjoy ka sa langit. Di ba? Huwag mo nang hintayin na naalala ko yung tuloy nanay ko ulit, iyak na naman ako eh, di ba? Habang may lakas ka pa, maglilingkod ka, bigay mo na, kailan pa? May sakit ka na, hindi ka na makapaglingkod. Sabi mo, sayang, dapat pala dati pa, no? Di ba? Yung mga ganong moment, para walang regrets. You enjoy the good in every season. Pangatlo, ito isa sa mga susi, how can we learn from the transitions, how we accept the change, enjoy the good. Number 3, do not live in the past. Do not live in the past. Huwag na tayo mabuhay sa nakaraan. Huwag mo nang isipin yung buhay mo dati. Kung nakilord ka na, bago ka nang nilalang. Oo, yung dati natin, nangyari talaga yon, pero tapos na yun eh. Binura na lahat ni Lord yung kasalanan natin eh. At ngayon, kahit nagkakasala tayo, humingi tayo ng tawad, binubura ni Lord yun sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Diba? Kaya alam mo, huwag ka na mabuhay sa karaan. Mabuhay ka sa season na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang season ko ngayon, maglingkod. Grabe, binless ako ni Lord with all the talents, skills, and abilities. Lord, I will not live in the past. Nag-hold back pa ako. No. I will try to do my best to give you honor, to give you glory. Talagang blessed na blessed yung business ko, yung buhay ko, financially, in my family. Aba, paggamit mo na kay Lord yan. Kasi sinabi ni Solomon, di ba? Kasi pag namatay na, wala na. Wala ka nang pwedeng magawa pag patay na. Kaya alam mo, do not live in the past. A lot of people, hindi masaya kasi nabubuhay pa sa nakaraan. Totoo, hindi naman natin sila masisi, but they cannot move on from their past. But you know, the grace of God is sufficient in our weaknesses. He helps us to move forward by the power of His Holy Spirit. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, ito si mismo sa Lord, sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Wala na tayong mababago. How can we forget the past? Ibig sabihin is try not to remember your past. Totoo naman pakinggan mo to hindi naman talaga nawawala yung nakaraan Di ba? Kahit ilibing natin sa limot, nandun pa rin Di ba? Sino rito lahat tayo may nakaraan, di ba? Kapag inalala mo, nandun pa rin, pastor. Hindi pa rin ako makapagpatawa. Hindi pa rin ako makamove on kapag naiisip ko. Ang ibig sabihin nito, how can we move on from this by not living in the past is try not to remember your past. Huwag mo siyang bigyan ng remembrance sa isip mo. Huwag mo na siyang bigyan pa ng time. Alalahanin ko kaya yung mga nangyari sa akin. Nire-rewind mo Nasa atin po. Nire-rewind natin. Naku, ang daming mga nagkamali doon Ang daming mga bagay na mali kong nagawa No! You try not to remember. You try to move on. Yes, we can learn from the past, but we keep moving forward. Do not live in the past. Totoo, lahat tayo nagkamali. Totoo, lahat tayo may mga pagkukulang. But you know, kailangan natin gawin. May nagbago na tapos na yun Kaya nga magkakadugtong yan Accept the change, adapt to change. Di ba? Enjoy the good in every season. Do not live in the past. Do not live in the past. How? Paano tayo hindi mabubuhay sa nakaraan and keep having baby steps forward? Is try not. Do not try to recall. Do not try to remember. Huwag mo nang isip-isipin pa. Move on ka na. Ano man yung hindi magagandang nangyari. Ito si Apostle Paul, sabi niya sa Philippians 3, verse 13. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Kung hindi siya perfect, sabi niya, hindi pa ako nakaka-reach dun sa gusto kong goal. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko.
habang nililimot ko ang nakaraan. Anong point niya doon? Hindi niya na inaalala. Hindi niya na iniisip. Totoo, tayo naman kasi talaga yan. Tayo, nasa atin yung remote control ng isipan natin. Kung aalalahanin pa natin yung mga pain, yung hurt, yung suffering, yung mga missed opportunities, yung mga pagkakamali natin, yung mga sakit natin dati, yung mga taong naka-hurt sa atin, kapag inalala mo ng inalala yan, naku, hindi ka makaka-move on dyan. Galit ka pa, maiinis ka pa. But you keep moving forward. At panghuli, sabi niya, habang nililimot ko, it's a process, ang nakaraan, sinisikap ko na marating ang layunin nais kong makamtan. Ayan. Learn to move forward. Do not live in the past. And last point, number 4, learn to move forward. Let's move forward. Tapos na to, hindi na tayo pinayagan sa lugar na ito. Okay lang. Huwag nang sumabahan loob mo. Tapos na yung season natin doon. God is doing great things. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 19, masdan mo. Sabi mo, masdan mo. Sabi mo, masdan mo. Ibig sabihin, you look forward. You lean forward. You learn to move forward. Sabi niya, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. May ginagawa ang Lord na bago. Diba, kailangan masdan mo yun eh. Paano mo makikita yung nasa harapan mo kung lagi ka nakatingin sa likod? You just keep moving forward. Sabi niya, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Sabi niya, gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Alam mo yun, as we continue to move forward, syempre, hindi mo na aalalahanin yung mga nangyari nung nakaraan. Ang iisipin mo, mayroong ginagawa ang Diyos na magandang bagay. May niluluto ang Diyos na masarap sa buhay ko. Meron siyang hinahandang, hindi ko pa nakikita ngayon, pero alam ko, may magandang ginagawa ang Diyos. Amen? And that's how we learn from transition. You see, in life, na pabago-bago. Tao nagbabago, emotion, isipan ng tao, plano, everything changes. Ang good news, God never changes. The Lord that we serve, He never changes. Paano tayo maglulook forward? By looking to the Lord Jesus Christ, to His promises. Alam mo yung sinabi niyang pangako, hindi na yun nagbabago. Kapag sinabi niya, yun na yun. Kaya ang sabi sa Hebrews 13 verse 8, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ang ganda, no? Galing ng Diyos natin. And gusto ko lang i-share ng content, mag-comment lang ako sa verse na ito. Isipin mo kung dati mabait si Lord, nangako siya. Tapos sabihin niya, ngayon, mga pasaway na kayo, hindi na yon totoo. Wala na yon. Babaguhin ko na yon. Di ba? Parang, Lord, ginawa mo pa naman dati. Isipin mo lang, di ba? Pero hindi ganun ang Panginoon natin. He is faithful. Pag sinabing faithful, tapat siya sa pangako niya. Tapat siya sa mga binitiwan niyang salita. Kapag sinabi niya, yun na yun, at gagawin niya yun. Kapag pinangako niya, tutuparin niya yun. And that's how we keep moving forward by holding on to the promises of the Lord Jesus Christ. As we learn from the transitions of life, if we will learn to accept the change, adapt to the changes of life, enjoy the good in every season, by not living in the past and keep moving forward, kapatid, lahat ng pangyayari sa buhay mo, haharapin mo ng may katagumpayan. At merong kagalakan ng Panginoon at kapayapaan lagi sa buhay mo. Kasi, alam mo, meron siyang hinahanda maganda. Kaya, ano man ang mga pagbabago, naglipat ka man ng location, aalis na kayo sa bahay niyo dati, sa bagong community, bagong trabaho, bagong set of friends, learn in transition. And you see, in life, sa atin lang, mahirap. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Kasi, life is full of uncertainties. Dami kasi hindi sigurado. Totoo eh. Ang daming hindi sigurado sa mundo. Nagbabago ang tao eh. Pero ang magandang balita, merong Diyos na hindi nagbabago. Na kahit nagbabago mga tao siya, hindi siya nagbabago.
Kahit yung mga salita ng mga tao, tutulungan kita, babayaran kita, susuportahan kita, God never changes. Kapag sinabi niya, I will bless you, I will bless you. Pag sinabi niya, I will prosper you, I will give you my favor, goodness will be upon your life, a satisfying life, hindi yun nagbabago. Doon tayo panghawakan. Yun ang panghawakan natin. Kaya marang nanonood, nakikinig ka, parang nag-aalangan ka, nawawalan ka ng pag-asa kapag may mga transition o pagbabago sa buhay mo. Pumawa ka sa Diyos. Sa Kanya ka tumingin. Sa Kanya mo ilagak ang iyong pananampalataya. Panghawakan mo mga pangako niya kasi hindi nagbabago. Kaya maaari sa buhay natin siguro nagduda tayo. Sa buhay natin parang nawawalan tayo ng pag-asa. Kumapit ka sa Diyos. Hindi siya nagbabago. Siya'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano siya nagpagaling dati, kapatid, panghawakan mo, nagpapagaling pa rin ang Diyos ngayon. Kung paano siya nagmilagro dati, nag-provide dati, panghawakan natin. Nagmimilagro ang Diyos, nagpo-provide ang Diyos. He never changes. Kaya mag-pray tayo. Tanggapin natin siya sa buhay natin. Pagsisiyan natin na hindi natin kaya sa sarili natin. Na ang pag-asa natin sa sarili natin, no? Pag-asa natin sa tao, sa trabaho, no? Let's put our trust in the Lord. Join me in this prayer. Samahan mo ako manalangin galing sa puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawad po. Patawad po dahil umasa ako sa sarili kong lakas. Pakasalanan po ako. Panginoon, marami akong pagkukulang. Pinagsisisihan ko na po ito. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa banal na Espiritu na gagabay sa akin araw-araw. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay sa ating panalangin, napakagandang balita. Pinatawad na tayo ng Diyos. Alam niyo, isa pang maganda, lahat ng mga problema, pagsubok, hindi mo haharapin mag-isa. Kasama mo yung banal na Espiritu. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iwanan magpakailanman. Hallelujah. Pinatawad na tayo ng Diyos. At ngayon, binibigyan ka niya ng panibagong simula. Bumangon kang muli. Look forward. Learn to move forward. Don't live in the past. Accept the changes. Adapt to changes. And let God be your light. Kaya mo ilid ka ni Lord. At paano tayo ililid ni Lord? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ini-encourage ka namin, if you're joining us for the first time, second time, alam mo, ini-invite ka namin, lagi kang attend. Join ka ng cell group natin, spiritual family, who will lead you and pray for you and encourage you how to live a life that is pleasing to the Lord, and how can you find your purpose so your life can truly have the meaning and you live according to the calling of God. Tatagpuan mo yan sa Word of God in a spiritual family like this. Kapatid, magiging maganda ang relasyon mo sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Just 5 minutes, we're done. But before we end, magpray tayo one more time. Salamat, Panginoon, Diyos na laging nagpapatawad. Kahit kami hindi tapat, mananatili kang tapat. Kahit kami nagbabago, ikaw ay di nagbabago. Wow, praise God. Thank you, Lord. You are faithful. And we are putting our trust in you. Ang aming pananampalataya, binibigyan namin sa iyo lang. Sa Diyos na hindi nagbabago. Sa mga pangakong tapat at totoo. Salamat, Panginoon. Lead us by the power of your Holy Spirit na lagi kaming may salita ng Diyos sa pabago-bagong mundo, sitwasyon, panahon, mga tao. Hallelujah, Lord. You never change. That's why you are worthy of our praise. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo sa mga pagbabago sa buhay namin. Andiyan ka pa din. Hindi nagbabago, sinabi mo na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, lagi kang nandiyan.
Panginoon, panalangin namin sa mga kapatid namin na dumaranas ng mga pagsubok, pagbabago sa katawan dahil sa sakit, panghihina, maging emosyonal ito sa kawalan ng mahal sa buhay, mga sunod-sunod na problemang pinansyal, mga bayarin, naging ang problema, nagiging mental na sa matinding pag-aalala, kalungkutan, nade-depress, naiinis, nagagalit, maaaring we feel betrayed, maaaring kami, Lord, ang nararamdaman namin ngayon parang nag-iisa na lang kami. Lord, I pray in the name of Jesus that the Holy Spirit will be with us, will empower, encourage us, and heal us, na maramdaman namin ang yakap mo. Hindi kami mag-iisa. Kasama ka namin at ikaw ang Diyos na nagpapagaling. By your stripes, Lord, we are healed. Sa pinadalang salita, pinagaling kami. Lord, thank you because you never change. Kaya mo kaming pagalingin ngayon, ano man ang mga issue ng aming buhay. Physical, emotional, mental, spiritual, we receive that healing. We receive, Lord, na ikaw yung nagpapagaling, na natanggap namin sa buhay namin. At Lord, palakasin niyo po kami. Let us keep moving forward and hold on to the promises na ibinigay mo sa amin. At matutuloy kami, Lord, to adapt to changes. Pero Lord, syempre, hindi sa pamumuhay sa kadiliman o sa mundong ito, but kahit nag-a-adapt kami sa changes, we will continue to live a life that is honoring to you. Na hindi kami magko-conform, hindi kami makikiayon sa takbo ng mundong ito, sa pattern of this world. But we will be transformed by the renewing of our mind through the Word of God. Maraming salamat, Lord, at ang mga pagpapalang ito, kagalingan, kalakasan, sa lahat ng sa area ng aming buhay, Lord. Salamat sa kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso. Tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin na sumabay sa ating prayer. Receive mo yan. Jesus name. Jesus. Thank you sa mga nag-share, nag-tag. Salamat sa mga first time na kasama natin na nandito, nanonood, nakikinig. I pray that God will continue to bless you. The Word of God, makita ang mga pagbabago sa ating buhay. Kapatid, na tayo po sa mga digital evangelists. Salamat sa mga nag-share ng Word of God, sa mga nag-comment. Salamat sa buhay nyo. And be updated sa mga pangyayari sa church, sa mga susunod na mga gawain. May ginagawang maganda ang Panginoon. May inaayos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy lang tayo na manalig sa Diyos. Patuloy tayo na magpagamit, maglingkod sa Panginoon. Kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, in-encourage namin kayo to be part of this Kingdom Partner Ministry. Tayo po ay sumamba sa pamamagitan ng pagbibigay. And just sa comment section, ang ating GCash number sa mabilis na pagbibigay natin. Ganon din sa ating Operation Bangon, maging kingdom builder tayo habang nag-iipon pa tayo para sa pagpapatupad at ng worship center, pag-iipon na mabayaran lahat ng mga utang at lahat ng yan for the glory of God. Ganon din yung ating mga t-shirt, 1K, 1 shirt, bili tayo ng t-shirt. Ganon din sa ating mga tickets. Naku, malapit na yung raffle draw. Praise the Lord sa mga nakabili na ng ticket, sa mga kapatid natin na patuloy na nagpapagamit sa pagbibigay. Tanggapin yung masaganang pagpapagay. Ganon din sa mga kingdom partners and kingdom builders natin. Sumabay ba kayo kanina sa prayer? Tinanggap niyo ba si Jesus sa buhay niyo? Kayo po ba ay nagsisi sa inyong kasalanan? Humingi kayo ng tawad sa Diyos? May good news ako sa iyo. Pinatawad ka na ng Panginoon. Bagong simula, binibigay niya sa iyo. Magpatuloy ka, may magandang gagawin ng Lord sa iyo. Amen? Dahil anak ka na ng Diyos ngayon. Sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. What's new? Messiah. Sino ba ang Messiah? Sino ba ang Kristo? Si Jesus.
King of Kings and the Lord of Lords. Muli maraming salamat sa pag-join nyo sa ating OPM online prayer meeting on this Friday 7 to 8. Bukas abangan natin ang ganda ng word si Brother Jonard Oleta para sa ating Friday OPM. At pagdating sa Sunday, mga kapatid, online ang ating gawain. At pagkatapos ng ating online service, meron tayong cell group online din yun, syempre. Sharing, insight, and prayer. Join tayo. Maraming salamat. See you. God bless you. Have a great night. Bye.